So, ma'am, kailangan mo magpaliwanag. Magpaliwan. We deserve an explanation. Opo, madam, nabanggit po ang inyong pangalan. Although sabi ko nga, dati na niyang inilabas, nasagot na yan. Pero ito kasi, in Senate, na-discuss at nabigay Yan na yung nga. inyong mga pangalan. Oo. How true, number one, na may kakilala ba kayo doon sa 18 Marines na yun? Lalo na yung nagsabing siya'y nagatid ng maleta sa inyo sa office, kung saan mang opisina. At totoo bang binigyan kayo ng maletang may pera? Well, nakakatawa yan, Robert, yung mga kasinungalingan noong mga Marines na nagbanggit sa akin ng pangalan. Actually nga, kagaya ng binanggit mo, noong Preston nila, binanggit na yung pangalan ko at kaming other two na members ng Makabayan na binigyan daw ng maleta. Ngayon naman ay lumalabas kami sa opisina ni Saldico na may mga dalang paper bag na puro insinuation itong mga sinasabi, outright lies itong sinasabi na ito dahil unang-una, paano kami i-relate sa flood control anomalies? Wala naman kaming mga infrastructure project, no? Sa mga flood control insertion or mga allocables, etc. Kaya talagang nakakahiyang kasinungalingan etong mga pinagsasabi ng mga Marines. Opo. Talagang desperate na sila para ma-demolish yung mga nagsusulong ng impeachment. So kung napansin mo, Robert and Doris, na magkaiba yung listahan ng una nilang mga binanggit doon sa kanilang press con at saka yung pagharap nila sa Senado. 'Di ba? So may mga dagdag bawas, no, ng mga tao na mga nilagay nila. Kaya talagang hindi ka panipaniwala, no, hindi talaga reliable itong mga pinagsasabi nitong mga Marines. Ma'am Franz, ibig niyo pong sabihin, nakikita ninyo na sabihin na natin doon sa group po ninyo sa Makabayan Block, dahil kayo ay nagsusulong ng impeachment laban sa Vice President, kaya kayo isinama. Kumbaga, idinawit kayo or ang ginagawa ng Marines ay, ito mga ex-Marines na ito na nagpakilalang dating Marines ay lahat ng kumukontra sa Vice President ay idawit namin para masila yung reputation. Ganun po ba? Yes, oo. Yun ang aming yun ang aming pagsusuri diyan. Kaya tignan nyo yung mga listahan ng mga binanggit nilang mga pangalan diyan, mga member ng prosecution team. Yung iba nga hindi pa nga miyembro ng Kongreso nung nakaraang Kongreso, 'di ba? Tapos makikita rin natin diyan pati si Father Flavi, no, na nagsulong o sumusuporta sa mga biktima ng AJK ay nilagay din diyan. Kaya talagang sinasabi natin na hindi totoo, walang batayan yung mga pinagsasabi sa amin, no, nung mga Marines na yan. At sinabi mo kanina, Robert, kung kakilala ka, wala akong kakilala diyan. Wala akong nakikita sa mga yan, no? Okay. Sa mga yan. Kasi kami naman talaga pag nasa Kongreso, from one hall to another kami, no? Ganun yung Oo nga, lang pag may hearing. Nakipag-usap man kay Saldico, natural lang yun, di ba? Tama. Lalong-lalo na kapag budget hearing. Di ba? Kami, may ipinapasok kaming maisama sana sa budget yung mga benepisyo ng mga teachers, dagdag na sweldo, yung meron din kaming mga hinihiling tungkol sa mga magsasaka, mga teacher folk. So, natural lang yan during the budget hearing. At walang instances na pagka galing sa office ni Saldico ay meron kaming paper bag. No? Oo. Kagaya May picture ka pa, ma'am. Saan ba yung picture na yun? Totoo ba yung picture na yun in the first place? Hindi ko nakita yung picture na yun, Robert, no? Anytime naman, pwedeng, kahit na anong picture naman, pwedeng i-present dyan. Ano ba yung konteksto ng picture na yan? Kaya sabi nga namin, ang paper bag na dinadala namin minsan ay yung mga sinaron namin, minsan na pagkain. Oo. Ma'am, diba? So, yun lang yung ginagawa namin. Pero
Yung insinuation na mayroong paper bag na may pera, never kaming nagdala ng gano'n. Opo. Ma'am, sa ganyang klase pong sitwasyon na ang pangalan niyo po ay nabanggit at may picture pa, yung bang mga ganyan po pwede antimano ay magdemanda na kayo o magreklamo na kayo sa mga nag-aakuso sa inyo? Sabi nga ni Robert, kasi siya po ang senador namin dito pwede kung may protection ang mga ito sa Senado Kung i-consider legitimate yung Yun, kahapon, may kung question. hindi. Oo. At saka pwede rin naman na yung mga senator i-contempt sila. Correct. Diba? Kung nagsisinungaling, kung palagay nagsisinungaling, Oo, kukulong sila. Oo, so Kaya nga Doris, yung hearing ay illegitimate, no? Hindi official. Walang document, walang record. Tapos yung mga testigo o yung mga Marines ay mga peke, yung mga pinagsasabi or hindi totoo. So hindi dapat paniwalaan. Well, kung sa pagkakaso, pinag-aaralan niya ng aming legal counsel. Lalong-lalo na yung pag-tarnish ng aming reputasyon, yung pagpaninira sa amin, malisyosong claim nitong mga to, pinag-aaralan ng aming mga Nakita ko kasi partner, Oo. may checklist si Senator Amy Marcos. Anong Sabi, checklist yan? makabayan, X. Tapos makabayad, check. Ganun. Sus Mariosep. Oo. So ma'am, sa itong ano ang overall na ano ba matatawag mo doon, Senator Mano, na impresyon ninyo at sense. ang analysis ninyo sa nangyayaring ito na 2 weeks na po itong Senate Flex na ito eh. Yes, oo. Talagang nakakahiya, hindi lang sa mga taong bayan, bagay sa ibang mga bansa, yung ginagawa ng nangyayari sa Senate. Kaya sabi nga natin, dapat mag-ayos ng bahay nila, itong mga senador na ito. Dahil maghahanda rin tayo doon sa impeachment trial. No, maapektuhan for sure itong impeachment trial na ito. Kasi halimbawa, kung dalawa yung block na ganyan, dalawang leadership, sino ang gagawa ng rules? Oh, yun na nga. Ano susundin? Sino ang magpapatawag ng mga witnesses? 'Di ba nakakalito at nakakagulo? Kaya talagang mukhang pinaplano nila itong mga ganito para talagang makaapekto ito doon sa impeachment trial na soon to be held sa mga sunod na panahon. Oo. At ayun pa nga, nakita natin talaga yung demolition job na nila, paninira nila sa mga prosecutors ng ng House of Representatives. Ayun. So puro lahat ito impeachment daw, partner. Tungo sa all roads lead to impeachment. Oo, tsaka ma'am, yung group ninyo nung nasa session kayo, di ba? Ano nga ba yung battle cry ninyo nung nandun kayo? Nag-attend sila? Oo, nag-attend sila pero tumenga nga kasi nga walang dumating na majority. Mariosep. Oo. May nagdala sa grupo namin isang teacher sa UP to serve with integrity. Ayun. Serve di ba? with Yun yung integrity. aming placard. Yun yung aming body placard, to serve with integrity. Hindi po ba kayo nainip nun, ma'am? Kakahintay? Nainip na nga, pero nandun kami kasi 'di ba last day yun ng submission sana ng mga sagot Correct, ni correct. Vice President Sara Duterte. So titingnan namin kung i-announce yan sa plenary, 'di ba? No, may i-announce yan sa mga sa mga senador. So inaantay namin 'yon. At syempre gusto rin namin na matingnan kung may pagbabago sa leadership sa Senado. Opo. Paano po? Kasi talagang apektado talaga yung mga susunod na mga tunguhin ng impeachment. Correct. Paano po, Ma'am Franz, na kung ang sagot po ng ating Vice President ay she may not like the answer. She may not like. Oo. Paano po yun? Di ba po nga, yung unang ni-require sa kanya ay sumagot in writing nung kanyang counter, ang tawag mo doon, partner. Yung Basta sagot niya. kanyang sagot sa summons ng impeachment court. Oo, na answer but not an answer ang nangyari. Well, bawal yun sa rules, yung ipa-dismiss mo agad yung impeachment articles ng without trial. So dadaan talaga yan sa trial kasi both beneficial sa dalawang party, di ba? Kasi ang hinahanap natin sa trial ay ang truth, ang fact.
na kung hindi nila sasagutin yon, paano masasatisfy ang mga ang taong bayan. At kung talagang wala siyang kasalanan, edi humarap siya at hindi niya kino-question yung mga technical kalidad at hindi niya bibigyan ng pagkakataon yung trial. Kaya talagang kaduda-duda talaga, no, mula nung 2023 itong ugali ng Vice President na ganyan na talagang hindi natin mag-isip na may tinatago talaga at may anomalya. Oo. Alam mo, partner, Ma'am Franz, naisip ko, nakikita natin sa balita yung parliament naman nila doon sa Taiwan. Oh. Bugbugan to the max yun eh. Talagang jumbagan eh. Di ba? Bang sa palagay nyo, aabot ba tayo doon? At masama man tingnan at isipin, pero parang hindi kahit papunta tayo doon. Kaya nga dapat, Doris, merong rules na sinusunod na alam natin yung parameters, alam yung mga proper decorum ng mga senator judges, ganoon din yung mga prosecutor. Sana naman maging maayos yung gusto talaga natin maayos yung proceedings at makita natin talaga yung katotohanan. At makapagpasya ng naayon sa konsensya, naayon sa ebidensya, itong mga senator judges natin. Opo. Ma'am, kakabig lang ako ng konti. Siyempre, alam ko malapit sa puso nito ang edukasyon dahil yun ang kanilang pinaglalaban. Yes. Yung magpapasok ka na on Monday, ang mga teachers natin, yung mga ipinaglaban ninyo para sa mga guro, hiring, salary, bonuses at kung ano pa. Kumusta po? Meron po ba tayo nakikitang katitig na pag-asa para makamit po nila ito lalo't pasokan na naman? Yes, yung supposedly tatanggapin na ng mga teachers yung naitasa nating batas na dagdag na teaching supplies allowance from 5,000 to 10,000. Dapat matanggap na ng mga teachers yan before June 8, di ba? Bago pasukan para makapaghanda. Correct. Well, battle pa ito yung pagtaas ng sweldo na 50,000. No, ito nga yung mga hindi na bibigyan ng pansin sa Kongreso, itong pagtaas ng sweldo ng mga teachers dahil talagang napakaliit kumpara natin sa mga counterpart natin sa Southeast Asian country. Ang basic talaga, alam ba, sa Thailand, mga 50 to 60,000. Tayo, 31,000 yung ating mga teacher 1. Kaya gusto talaga natin yan maging 50,000. Yung iba pang mga benepisyo ay like halimbawa yung dagdag na pera, personal economic and relief assistance, ilang dekada na 2,000. Ito yung pansagot sana ng mga natin doon sa doon sa inflation na pag tumaas ang mga presyo ng mga bilihin. Gusto natin tumaas yung pera, personal economic and relief assistance o allowance from 2,000 to 5,000. Wala pa. O meron po pa kayong mga ilang oras para kalampagin po ang mga kinauukulan. Mga lampag na po kayo kasi nga sa Lunes na ang simula ng pasukan. Good luck po sa inyo, ma'am. Yes, salamat po. At yan po ay ginagawa po ng ating mga organisasyon. Maraming salamat. Ma'am Franz, maraming salamat. Tilahin mo na yung maleta pero hindi pera laman. Pagbakasyonin natin, deserve nila magbakasyon sa pagod. Alam mo ang laban ng maleta ni Ma'am Franz? Bikini. Two-piece. Ma'am Franz, maraming salamat po. Thank you, ma'am. Thank you po. si former Representative the ACT Teachers Party List, Franz Castro. Pasukan kasi, partner, kaya naitanong ko. And speaking of pasukan, ang tanong, kumusta ang ating school supplies? Ito na, partner. Meron bang pagkukulang o okay lang naman? Or tataas ba? Ang presyo. Or bababa? Bababa ba? Bababa. Sumobra?